dahilan para hindi natin ibigay ang wagas na papuri sa Panginoon. Minsan papurihin natin siya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang lahat ay magpupuri. Ang lahat ay sasayaw at aawit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Ngayon pa lamang po, ibigay natin ang wagas sa pag-awit para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Praise and glory, honor and strength. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever is rising. Praise and glory, honor and strength. Unto our God, your matchless,
Distance may be high, but I look beyond it all. My grace, the word in my heart. Mountains may rise, strong winds may blow. Still I praise you, just because I know it will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. Rejoice, rejoice, hallelujah. Distance may be high, but I look beyond it all. And I praise you, the word in my heart. Mountains may rise, strong winds may blow. Still I praise you, just because I know it will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. We will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise, no matter what I face. You have gone ahead, you worked it out for me. Rejoice, rejoice, hallelujah, hallelujah. We rejoice, we will rejoice in you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Isang mabiyayang gabi po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam kong excited tayong lahat sa isa na namang gabi na punong-puno ng pagpapala at ng pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. At ito ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil ang gawain na ito ay isang pagpapala. I-share po natin at i-like ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Nang sa gayon, ganitong paraan ay nailalapit natin sila sa Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Inaanyayahan ko na po ang lahat na samahan ang anointing band sa mga awiting spiritual. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Siya'y noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayong pumalakpak, umawit at sumayaw sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Kagalakan sa puso na apaw, naging sa larawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Ipagdiriwang
Diyos, pinupuri ka namin. Oh Diyos, sinataas namin ang iyong pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kagalakan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mong hindi kami karapat-dapat. Salamat sa pag-ibig mong wagas, Panginoon, na araw-araw naming nararanasan, Panginoon. Hindi ka nagkulang at, Panginoon, hindi mo kami iniwanan. Kailanman, lagi kang nandyan, O Diyos, para sa amin. Hallelujah. Patuloy nga, bibigay namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Ibabalik namin sa iyo ang kalawalhatian, Panginoon, dahil ikikarapat dapat sa lahat. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating puso, ang ating mga kamay, ang ating buhay sa ating Diyos na buhay. Kasama natin ngayon ang Panginoon at naririnig niya ang ating pagpupuri, nakikita niya ang ating puso. Sa oras na to, wala tayong magagawin kundi magpapasalamat sa Kanya. Itataas natin ang lahat-lahat na pinagkaloob sa ating Panginoon, lalo na yung araw-araw ng buhay natin. Salamat, Lord. Tinapuan mo kami. Salamat, Lord. Minahal mo kami maging sino man kami. Salamat, Panginoon, at narito kami ngayon. Buhay na nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at buhay. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Patuloy tayong umawit na may papurit pa sa salamat. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw.
Minsan pa, itaas natin ang tinig sa Panginoon.
Ama naming nasa langit, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man ang
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Papaano ang kapayapaan ng Diyos ay laging nakagabay sa ating mga puso at isipan. Nalalaman natin na nakagabay ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso. Hindi niya tayo iniwanan upang masunod natin ang gusto ng ating puso. Sa halip, binigyan niya tayo ng bagong puso at sa tulong ng banal na espiritu, babaguhin, pababanalin, at laging gagabayan ang ating puso. Napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos mula kay Jesus na ihahatid ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa topic na Remember God's Promise, My Peace will guard your hearts and minds. Minsan nga po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pagpalang araw po mga kapatid, naway natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, Remembering God's Promise, ang magiging topic po natin sa araw po na ito, May peace will guard your hearts and minds. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Lord, praise you Lord, salamat po Ama sa pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin. Magkatipon-tipon po kami para bigyan po namin kayo ng kapurihan, karangalan. Ama, mangusap ka po sa amin, tanging yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo yung aming mapakinggan at patuloy kayo lamang po yung mabigyan namin ng kapurihan, karangalan sa aming kalagitnaan. Tidalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin Jesus Christ. Glory to you, Lord. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pagbuhos po niya ng masaganang pagpapala at sa mga pangako po ng Panginoon na patuloy po na pinatutunayan po niya kung gaano po siya katapat. At isa pong pangako na mapanghahawakan po natin, yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Mababasa po natin ito sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa binanggit po dito sa Pilipos, una po binanggit po yung na wag po tayong mabalisa. Bagamat totoo po, marami pong bagay na nangyayari po sa ating paligid na maaari pong magdulot ng pagkabalisa. Maaari po ito sa usapin ng hanap buhay, sa trabaho, maaari pong sa pamilya o sa relasyon, at iba pong mga pangyayari o sitwasyon na hindi po natin kontrolado. At sa lahat po ng mga nangyayari po na ito, meron pong isa nakatitiyak po tayo na may control sa lahat ng bagay o mapangyayari po ang lahat ng bagay. Ang Diyos na lumikha sa lahat. At sa halip po na tayo ay mabalisa, ang sabi po sa Pilipos, ay hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamagitan ng pananalangin o panalangin may pasasalamat. Amen. At ano po yung ibubunga nito sa atin? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Amen. Ang purpose po, bakit po napakahalaga na magkaroon po tayo ng ganitong uri ng kapayapaan. Sabi po rito, ito po ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yan po yung mga bagay na pakinggan po natin sa araw po na ito, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ang kahalagahan na maingatan ng ating puso at isipan, at ang
kahalagahan po na tayo po una ay may pakikipag-isa kay Kristo Jesus para po mangyari po ang lahat ng binanggit po rito sa Pilipos. Yung pangako po ng Diyos ay kapayapaan. Iisipin po natin na maaring ang kapayapaan ay mangyayari lang kung walang hindi magandang nangyayari sa paligid or laging maayos ang sitwasyon. Ngunit kung titingnan po natin, maging po ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, ay hindi exempted sa mga pagsubok. Sa halip nga po, sabi sa 1 Pedro 4:12-13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. So sa sulat po ni Pedro, binanggit po niya na hindi lang na dumadaan po ang mga anak ng Diyos sa pagsubok, kundi mabibigat na pagsubok. At sa sulat po ni Pedro, sabi po niya na ituring po natin ito na pangkaraniwan na lang. Amen? O talagang bahagi po ng buhay ng mga anak ng Diyos. Na totoo po na nangyayari naman sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Ngunit, hindi po ito dapat magdulot ng pagkabalisa. Ano po yung sinasabi sa sumunod? Sabi sa verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalulhatian. So sa halip po na mabalisa, mag-alala, ang sinasabi pa ni Pedro ay magalak. Amen. So tingnan po natin, anong uri po ba ng pagsubok yung tinutukoy dito? At bakit po ito maituturing na pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo? So una po, hindi po natin ipinapalagay na ang tinutukoy rito ni Pedro ay yung gawin po natin, yung kamuka nung ginawang sakripisyo ni Jesus Christ sa krus. Yung pong ginawang pagbububo ng dugo ni Kristo para sa atin, ito po ay sapat na. At ang kailangan na lang po nating gawin ay panaligan yung ginawa ni Jesus Christ at tayo po ay makakasumpong ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ngunit tayo po ay tinagubilinan pa rin na makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Sa paano pong paraan? Sabi po sa sumunod na verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalulhatian, ang espiritu ng Diyos. So yung tinutukoy po pala ni Pedro na kapigatian ay yung mga pag-uusig na dadanasin ng mga anak ng Diyos dahil sa pakikipag-isa kay Jesus Christ. At pinagpauna na po sa atin ng Panginoon na kung paanong ang ating Panginoon ay pinag-usig, ay uusigin din kayo dahil walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Ngunit sabi nga po ni Pedro, ito po'y dapat nating ikagalak. Ano po yung dahilan? Dahil po ito'y katunayan na sumasa atin ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Sa verse 15, huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. So hindi po ang tinutukoy na pagdurusa o kapighatian ay dahil po sa masamang gawa. Na kung ikaw man ay nagdurusa dahil sa ginawa mong masama, dahil sa kasalanan, hindi po yan yung itinuturing dito na pakikibahagi
sa pighati o yung paghihirap ni Kristo. Amen. Sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So halimbawa po, sa kabila ng ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Diyos at ikaw ay binabahagi mo yung pag-ibig na tinanggap mo ni Kristo. Ngunit sa kabila nito ay ang sinusukli po sa iyo ay pagkukutya, yung pong hindi magagandang salita, ay wag po nating ikalungkot. Dahil maging po si Jesus Christ na nag-alay ng kanyang buhay ay inalimura, inalipusta, at itinakwil ng mga tao. Amen. So totoo po, hindi lahat ng makakapakinig ng mabuting balita ay tatanggap nito. Ngunit mapalad ang matapos makapakinig ay nanalig kay Jesus Christ. At ipagpasalamat po natin kung tayo po ay usigin dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. So ibig sabihin lang na tayo ay tunay na sa Kanya. Kung tayo po ay sa sanlibutan pa, tayo iibigin ng sanlibutan. Ngunit tayo po ay hindi na sa sanlibutan. Sa halip na mahapis, ikabagabag po natin ito, ikadepressed po natin ito, sabi po sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen? So hindi po tayo dumadaan sa pagsubok ng walang dahilan. Yung pagsubok na pinagdadaanan po natin, ito po ay pinahintulot ng Diyos para po tayo ay maging matatag, para po sa ikalalago din ng ating pananampalataya. At kahit na po yung sabihin na nating pinakamasamang sitwasyon o pangyayari, ay kayang-kayang gamitin po ng Panginoon para pa rin po sa ating ikabubuti. Amen? At sa pagdating po ng pagsubok, sabi sa Santiago, ay dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Iyan po yung kalooban ng Diyos para sa atin. At yung pagsubok nga po ay para po yung pananampalataya po natin ay parang ginto na dinadarang sa apoy para makita kung tunay na dalisay. At kahit na po sa panahon na tayo po ay dumadaan sa pagsubok, hindi po ibig sabihin po na ito ay wala na yung kapayapaan na kaloob sa atin ng Diyos. So una po, yung kapayapaan na tinutukoy po na mula sa Panginoon, ito po ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. So yung kapayapaan po na kinikilala ng sanlibutan, ito po ay situational, nakadepende sa sitwasyon. Yung kapayapaan po na binibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay hindi katulad ng sanlibutan at hindi nakadepende sa sitwasyon. Ito po ay nakadepende sa relasyon po natin sa Panginoon. Na as long as ikaw ay kay Kristo, ikaw ay tumanggap at nanalig sa Kanya, nasa iyo ang kapayapaan ng nagmumula sa Panginoon. Sabi po sa 1:14-27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ano pa po yung distinction ng kapayapaan na meron po tayo? Pagka po sa sanlibutan, yung kapayapaan lumilipas.
Pagka po iba na yung sitwasyon, wala na yung mga tinatangkilik mo sa daigdig po na ito, yung mga bagay, yung mga material things, yung kayamanan na pisikal, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, pag wala na yan, wala ka ng kapayapaan. Pero yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, ito po ay nananatili. At sa pagkalarawan nga po sa sulat ni Pablo, it transcends understanding. So, yung transcend po na isang verb, kung titingnan po natin yung definition, it means to go beyond. At higit pa, doon sa to go beyond, yung ibig sabihin po ng transcend, it also means rise above a limit. Amen? So, higit pa doon sa yung boundary na maaring iset or be greater than something ordinary. Yan. So ganyan po yung kapayapaan. Ganyan po sinalarawan ni Pablo yung kapayapaan na kaloob ng Diyos. So higit po doon sa pamantayan ng sanlibutan, higit doon sa pamantayan o kayang akalain ng tao. Sa salitang Hebreo, yun naman pong peace o kapayapaan, kung isasalin, ito po ay yung shalom. So maaring narinig nyo na po. Karaniwan po itong ginagamit na batian, so pagka po nagkikita at naghihiwalay, yung dalawang Hebreo o Hudyo. So lalo na po sa mga sinaunang Hebreo. At yung salita pong shalom, bagamat sa English, salin po nito ay peace, pero may mas malalim pa po pala na kahulugan yung salitang shalom. So, kasing kahulugan po ito ng peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, tranquility. At ito po, alam po ito ng mga Hudyo, ng mga Hebreo. Kaya po pagka nagbabatian po sila, hindi lang po ang purpose po nila ay maging maayos yung sitwasyon ng tao, kundi siya po mismo, yung tao po mismo, yung kaibuturan ng kanyang pagkatao ay maging maayos. Or sabi nga po dito, complete, wholeness. At yung inaakala po natin halimbawa na kapayapaan, na yung wala pong halimbawa digmaan, so inisip po natin na yun lang yung panahon na may kapayapaan, ay higit pa po doon. Okay, so the term peace based on the Bible is beyond that. So it exceeds. Sabi nga po sa sulat ni Pablo, transcends human understanding. So hindi lang po yung masasabi na may kapayapaan pag walang digmaan, kundi yung kaibuturan ng tao, yung saloobin ng tao, yung nasa yung isip, yung nasa puso, merong kapayapaan. Yan po yung ibig sabihin ng salitang shalom. So the word shalom comes from the Hebrew shalem, meaning whole and complete. So hindi lang po basta kapayapaan na inaakala ng sanlibutan. So more broad, mas malawak po yung pakahulugan tungkol sa salitang shalom na hinango naman sa salitang Hebreo na shalem. Kaya nga po sa sulat ni Isaiah 26:3, sabi po rito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen. So yung pong kapayapaan na ibinibigay po sa atin, hindi lang basta kapayapaan, kundi lubos na kapayapaan. So yung mas malalim na kahulugan ng
kapayapaan. At kanino daw po ito binibigay? Sa mga may matatag na panindigan at nagtitiwala sa Diyos. Amen? So sa permisrael.org, sinabi po rito, in the translation of Exodus 21 to 22, Shalom is translated as make it good, shall surely pay, make full restitution, or to restore. So halimbawa po, meron pong naagrabyadong tao, may ninakawan, meron pong nawala sa kanya, o halimbawa nagkasakit. So maaring yung tingin na doon sa tao na yun o sa kanyang sarili ay merong nawala, merong kulang, hindi na siya complete. So the ancient Hebrew meaning of shalom was to make something whole. At not just regarding practical restoration of things that were lost or stolen, but with an overall sense of fullness and completeness in mind, body, and estate. Amen. So hindi lang po yung basta mabalik kung ano yung nawala o ma-restore yung isang bagay sa kanya, kundi yung mismong tao magkaroon ng kaayusan sa kanyang isipan, sa kanyang buong pagkatao, katauhan, sa kanyang katayuan. Kaya po sa pagbati o pangangamusta ng mga katutubong Hebreo at maging sa kasalukuyan, yun po yung ginagamit po nilang salita, shalom. Halimbawa po sa Genesis 43:27-28, so nung nakita po ni Jose yung kanyang mga kapatid. So nung panahon po na ito, si Jose ay namumuno na sa Ehipto. So may mataas na katungkulan sa Ehipto at nagkaroon po ng tagutom. At yung mga kapatid po niya ay pinapunta sa Ehipto para bumili ng makakain. At hindi po nila nakilala si Jose. So si Jose po na kanila pong ipinagbili, no, ito'y bata pa, para maging alipin ng Ehipto. At nandoon, maari yung kapanabikan ni Jose na malaman kung ano yung sitwasyon ng kanyang ama na naiwan. Ang mga kapatid lamang po niya yung pumunta sa Ehipto. Sabi rito, kinamusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kamusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. So yung pangamusta ni Jose, sabi niya, kamusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Kung isusuma yung sinabi po ni Jose at pati yung tugon ng mga kapatid na buhay pa po siya at malakas, iyon po yung shalom. Yan. Na ang tinutukoy ay yung talagang kalagayan ng ama ni Jose at ng kanyang mga kapatid. So hindi lang po yung physical health, kundi yung buong kalagayan ng kanyang ama. At maging sa kasalukuyan po, in Israel today, when you greet someone or say goodbye, you say shalom. You are literally saying, may you be full of well-being, or may health and prosperity be upon you. So according also to permisrael.org. At sa sulat po ni Pablo, so madalas din po na ginagamit po niya ito na pangangamusta o pagbati sa iglesia. Sabi po sa ikalawang Thessalonica 3:16, ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. So yung pong kapayapaan na ayon sa sinasabi po ng Biblia, hindi po siya limitado sa panahon. Amen. Na hindi lang mapayapa sa isang temporal na sitwasyon na lumilipas, kundi sabi rito lahat ng paraan at pagkakataon.
Amen. Kaya ganun po kalawak yung um, sinasakop ng kapayapaan. At ito po ay mula sa Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. At maging si Jesus Christ po, nung siya po ay muling nagpakita sa mga alagad, sa kanyang muling pagkabuhay, doon po yung pagbati niya ng kapayapaan. Sabi sa Lucas 24:36, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Yan. At tayo rin po sa mga pagtitipon o sa halimbawa po sa Catholic Church, yan. So hindi ba nandun yung magbatian kayo ng kapayapaan. Yan. So yun po pala pagka sinabi mong peace be with you, hindi po ang ibig sabihin lang po nun ay maging maayos ka ngayon, kundi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ay nandoon yung kapayapaan sa iyo na nagmumula sa Panginoon. At yung salitang shalom, yan, so kasing tunog po siya nung batian naman ng mga Muslim. In Arabic, the word for peace is salam. So sounds very similar, and pero by definition, yung word na salam means to hope or a hope of world peace and the end of war. Okay? So para pong yung pagka merong beauty pageant, yung sabi, ano yung gusto nyo? World peace. So yung pong pagbati na salam ay yung pag-asa na magkakaroon po ng kapayapaan sa mundo o yung matigil na yung lahat ng digmaan. Yan. Pero yung shalom sa Hebreo ay higit pa po rito. So it goes straight to the heart. Sabi po sa firmisrael.org. Because the true biblical shalom means an inward sense of completeness or wholeness. So hindi lang po to end war, kundi mismo yung sa tao ay magkaroon ng kapayapaan. Kasi po maaring may panahon na walang digmaan, pero ikaw mismo, yung kalooban mo, hindi mapanatag, yung isipan mo, gulong-gulo, so wala pa ring kapayapaan. Sa bilang po, tinagubilinan po sila Aaron at ang kanyang mga anak na bindisyonan o basbasan ang bayang Israel. Kung yung pagbabasbas na para magkaroon ng kapayapaan ay ang tinutukoy lang o ang ibig sabihin ay matigil yung digmaan, ay para pong hindi angkop sa panahon na to o sitwasyon po na to. Kasi nung panahon po na ito ay pinasabi ni Yahweh, ay naghahanda po o sinusugo ni Yahweh ang bayang Israel na makipagdigma at sakupin yung mga nasa lugar ng Canaan. Dahil po yung pong Canaan ay lupang ipinangako ng Diyos para sa bayang Israel. So, pero ang sinabi po pinasabi po kay Aaron at sa kanyang mga anak, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. So napakagandang pagbabasbas po. At ito po ay paghahanda sa bayang Israel para po kaharapin po nila yung kanilang mga kaaway. Para po sila pumunta doon sa digmaan. At kung titingnan din po natin sa sitwasyon po natin, sa kasalukuyan, tayo rin po ay nahaharap sa iba't ibang uri ng digmaan. Maari pong hindi digmaan na pisikal, na gagamit ka ng espada, gagamit ka ng baril, ngunit digmaan pa rin. So yung pong spiritual warfare, yung pong pakikiharap po natin sa mga pagsubok na dumadating.
So ito po parang maituturing din po na digmaan. At ang pagbabasbas po sa atin ay magkaroon din o bigyan din tayo ng kapayapaan ng Diyos. So it's not the absence of conflict or yung pong trials, suffering, para masabi na meron kang peace. Amen. In the contrary, even during situation where you are facing trial, when you are undergoing suffering, when you are being persecuted, you can still have peace coming from the Lord. Amen? Yan. At ito pong kapayapaan na binabanggit po rito, ito po ay dumating, ibinigay ng Ama. Sabi sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen? So, was made flesh yung kapayapaan na encompassing, yung kaya pong ayusin, gawing buo, hilumin, iyan po si Jesus Christ. Amen? Na nakipamayan po sa atin at nasaksihan po natin yung kanyang malasakit para po tayo makasumpong ng kapayapaan. At ito po ay nasaksihan ng mga anghel. At dahil po yung mga anghel, namangha po sila. So nakita po nila na hindi simple yung ibinigay ng Diyos para sa mga tao. Sabi po sa Lucas 2:14, nag-aawitan yung mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen? So, hindi po yung peace maranasan lang natin pagka tayo'y namatay na. Di ba? Yung iba sinasabi na mayapa na. So, at peace na or RIP, rest in peace. Amen. Pero, sa awit po ng mga anghel, sabi, sa lupa ay kapayapaan. Na dito pa lang po sa daigdig ay maaari na po nating maranasan yung kapayapaan dahil po kay Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, Lord. At sabi po ng Panginoon sa Mateo 5:9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yan. So, yung mga peacemaker o yung maibigin sa kapayapaan o nagtataglay ng kapayapaan, paano po siya nilarawan ng Panginoon? Amen. Sabi niya sa Mateo, sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Yan. So yung pagkakaroon ng kapayapaan at yung pagiging anak ng Diyos, magkaugnay po yan. Amen. To have peace, magdala ng kapayapaan, maging daan sa pakikipagkasundo, dapat ikaw ay maging anak ng Diyos. Amen. At yung pagiging anak ng Diyos, ito po ay kagandahang loob ng Diyos. You just need to receive Jesus Christ as Lord, as Savior, as the Son of the living God. Amen. At yung kapayapaan na higit dun sa pagkaunawa ng tao na mag-iingat sa ating puso at isipan, iyan po ay ipagkakaloob ng Diyos. Halimbawa po, meron pong isang babae na banggit po rito sa Marcos 5:25-34 na 12 taon nang tinudugo. So maaring pamilyar na po tayo sa nangyari. Sabi rito, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So isipin na lang po natin kung gaano yung
pagkabalisa nung babae po na ito na dulot ng kanyang karamdaman. So 12 taon po niya iniinda yung sakit po na yun. At maaring nung una, inisip po niya, meron naman siyang resources, pero dumating yung point na nauubos na yung resources para at hindi naman siya na papagaling ng mga doktor o ng mga gamot. Salamat sa Panginoon. So dumating yung time na encounter niya si Jesus Christ. Sabi sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit tumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. So baka inisip po ng babae na pagagalitan siya ni Jesus Christ kasi hinipo niya yung laylayan ng damit, hindi siya nagpaalam. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Amen? So, bukod po sa kagalingan, sa karamdaman na naranasan ng babae, meron pa pong ibinigay sa kanya ang Panginoon. Ano po yun? Nung sabi ng Panginoon, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Go in peace. Amen. At nabanggit na nga po natin, pag sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, hindi simple yung basbas na shalom o peace. Amen. At ito po, tinanggap ng babae nang siya po ay nanalig kay Jesus Christ. Amen. So napakalaga po yung pananalig para matanggap mo yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen. At yung purpose nga po ng kapayapaan po na to ay para po tayo maingatan yung ating pong buong katauhan. Wholeness po yung purpose ng peace. Hindi lang po para sa isang sitwasyon, kundi yung buo nating katauhan. Amen. At binanggit po yung isip, puso at isip. Pero ang tinutukoy rin po nito, yung katauhan po natin. Pag sinabi pong puso, ito'y tumutukoy sa ating damdamin, sa ating mga pagnanasa, yung ating pong saloobin. Yan. Sabi po sa Kawikaan 4:23-26, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa inaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Amen? So yung puso po, sabi, hindi lang simple na puso, kundi yung kaibuturan po ng ating katauhan, ito yung bukal ng buhay na tinataglay natin. Kaya dapat ingatan. At yung mag-iingat po dyan ay yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At naturo na po sa atin na ang Diyos hindi nakatingin doon sa panlabas. So sabi nga sa kasabihan sa sanlibutan, laughing in the outside but crying in the inside. Na maaring sa panlabas ay parang okay yung isang tao, parang maayos yung lahat. Pero sa loob-loob pala niya ay meron siyang dalang mabigat na sa loobin, may bagabag. Yeah. So walang kapayapaan.
Sabi sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kaya nga, napakahalaga po na maingatan kung ano po yung nasa ating puso, nasa ating isipan. Iyan po yung tinitingnan ng Panginoon. Dahil yan po yung tunay na kung sino tayo. Amen? Hindi lang yung nasa panlabas. Kasi yung nasa panlabas, ito po ay lilipas. At para po magkaroon ng tunay na kapayapaan, hindi po ang susi ay magkaroon ng maayos na sitwasyon na makuha mo ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi po yan yung magdudulot sa iyo ng kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan ay yung magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Amen. Kaya po magulo ang buhay ng tao dahil hiwalay sa Diyos. Dahil po hindi kumikilala sa Diyos. Wala sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung nagdudulot ng kaguluhan sa buhay ng isang tao. Hindi lang po sa panlabas, lalo na sa puso at isipan. At kailangan po na magkaroon ng reconciliation. Ano po yung pinili ng Ama o sino yung pinili ng Ama na maging tagapamagitan para magkaroon ng pakikipagkasundo ang Diyos sa tao? Ang kanya pong bugtong na anak, si Jesus Christ. Sabi sa Colossus 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. So hindi pala ang reason kaya ka may peace ay dahil sa sacrifices na ginawa mo. Hindi dahil sa naglingkod ka. Hindi dahil nag-aral ka o nag-invest ka o marami kang ari-arian. Yung tunay na kapayapaan, ito po ay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. So nakamtan sa pamamagitan ng dugo na inialay ni Jesucristo nung siya po ay napako sa krus. Amen. So iyan po yung way to restore our relationship to God, our Maker. Amen. And without that, kung wala pong restoration na patuloy na hiwalay ang tao sa Diyos, talaga pong walang kapayapaan. Dahil po mananatiling alipin ng kasalanan at bagamat ang Diyos po ay Diyos na mahabagin, Diyos ng pag-ibig, hindi ka matingnan ng Diyos. Hindi ka mahawakan ng Diyos. Gusto niyang iparana sa iyo ang kanyang pag-ibig. Ngunit yung kasalanan, yung nagiging hadlang. Ano yung susi para magkaroon ng restoration? The blood of Jesus Christ. At yan po magsisimula yung tunay na kapayapaan once your relationship to God is restored. Sabi sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, yan po yung daan para po magkaroon ng kapayapaan ang isang tao. So, manatili ka pong balisa, yung buhay mo ay laging gugulo kung wala si Jesus Christ. Amen? At alam po ng Panginoon kung ano yung ating sitwasyon. Kaya ganoon na lang yung panawagan ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na tayo ay lumapit kay Jesus Christ, manalig kay Kristo. So alam po niya kung ano yung bagabag, yung hirap, sakit na dinadanas ng tao dulot ng
kasalanan. Sabi sa awit 139, 1-5, ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Amen. So may bagabag ka ba, kapatid? Meron ka bang mga suliranin na kinakaharap ngayon? Alam yan ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung sitwasyon mo. At hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Sabi sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? So bukod sa alam ng Diyos yung sitwasyon mo, ang Panginoon, ang ating Ama sa Langit, patuloy sa paggawa. Amen? Ano po yung ginagawa ng Diyos, ng Panginoon? Gumagawa ang Diyos para sa mabuti o para sa ating ikabubuti. Amen? Maari pong pangit yung tingin natin sa sitwasyon. So yung nangyayari sa paligid po natin. Ngunit hindi po ibig sabihin yan ay wala pong ginagawa ang Diyos. So patuloy po ang Panginoon. Nandun po yung kilos ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Amen. Hindi po nagpapabaya si Jesus Christ. At kahit po sa panahon na hindi po natin siya napapansin o parang nakakalimutan natin siya, ay nandun pa rin. Sinasamahan po tayo ng Panginoon. Ang totoo, nandun, iniingatan tayo ng Panginoon na kung atin pong pagbibigyan ng tuon, ng pansin, nakita po natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Na yung bigat ay inako na ng Panginoon. Siya na po yung nagbayad. Amen? Yung dadalhin po natin ngayon sa buhay na ito ay magaan ng dalhin. Kaya mga kabigatan, kapatid, isuko mo lahat sa Panginoon. It's no longer necessary that you carry the burden. Surrender everything to Christ. At binayaran na po yan lahat ng Panginoon. Kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, sabi nga po, tayo po ay dinadalisay, maari pong ang reason din ng Panginoon ay para po tayo disiplinahin, ituwid. At dapat pa rin po natin itong ikagalak. Ang ibig sabihin po nito, kung tayo po ay dinidisiplina ng ating Ama sa Langit, ibig sabihin lang po na tunay na tayo'y mga anak. Amen. Yan po yung sabi rito sa Hebreo 12:10-11. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Yan. Tinutukoy po yung mga magulang dito sa lupa. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? So, yung mga may sapat na gulang na, may muwang na, maaring na-appreciate na po natin yung ginawa ng ating mga magulang, yung pagdidisiplina, yung tinuro po sa atin, nang tayo po ay lumalaki, nagkakaisip. So, yan po ay para sa ating ikabubuti. Dahil nandun yung malasakit ng magulang sa kanyang mga anak. Ngunit yung mga magulang po ay may limitasyon din. Yung kanilang kaparaanan, yung kanilang nalalaman ay merong limitasyon din.
Ngunit yung atin pong Ama sa Langit na nakakaalam ng lahat ng bagay, higit na nakakaalam kung ano yung mas nakabubuti sa atin. Kaya higit po nating ipagpasalamat, ikagalak yung pagtutuwid na ginagawa po sa atin ng ating Ama sa Langit. So bagamat maari pong nandun din, naghihinagpis po tayo dahil may pagdidisiplina tayong dinadaanan, ngunit napakalaking pakinabang. Amen. Sabi, ang maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yan. So yan po yung minsan, halimbawa, yung mga anak, hindi po napalaki ng tama, hindi na disiplina, kalaunan, yung mga anak din yung magsasuffer. Amen. Na maari sa takot ng magulang na maghinanakit yung anak, ay nandun naging maluwag naman, sumobra naman sa pagiging maluwag na nakasama sa anak kung siya ay lumaki na. Amen. Hindi po iyan yung ibig ng Panginoon para sa atin. Dahil tayo tinuturing na tunay na anak, nandun yung pagdidisiplina ng Panginoon. Ngunit hindi ibig sabihin na tayo dinidisiplina, ayaw ng Panginoon na tayo magkaroon ng kapayapaan. Hindi, contrary, ang gusto po ng Panginoon, maranasan po natin yung kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. At iyan po yung mas mahalagang kapayapaan na dapat nating maranasan. Kaya sabi ng sumulat sa awit 43:5, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos, ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Amen? So, lagi pong may dahilan para po tayo ay magpuri sa Diyos. Huwag po natin ibase yung pagpupuri do sa sitwasyon po natin na nasa kasalukuyan. So, totoo po, kung may magandang sitwasyon na nakita po tayo, ipagpasalamat po natin sa Diyos. Pero lahat po ng sitwasyon, ipagpasalamat pa rin po natin sa Diyos. Dahil may purpose po ang Panginoon. Bakit pinapahintulad niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang mga anak? Amen. Isang purpose po, isang layunin ng Panginoon na maranasan po natin yung kaaliwan na nagmumula sa Kanya. At pag tayo po ay nakarecover na, yan, tayo naman po ang magdulot ng kaaliwan sa mga kapatid po natin na kasalukuyang dumadaan sa mga pagsubok. Sabi po sa 2 Korinto 1:4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Amen. So katulad po ni Pedro nung siya po ay sinubok, totoo po, tinatwante niya ang Panginoon tulad ni Judas. At sabi, pinauna sa kanya ng Panginoon, pinahintulot na sila ay subukin. Ngunit nandun rin po sinabi ng Panginoon na pag nagbalik loob ka na, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. So, tayo po ay isang katawan. Amen. As part of the body of Christ, tayo po hindi na lang namumuhay para sa sarili. Para po ang buhay po natin ay para po sa kapupuri ng Panginoon at sa ikabubuti ng lahat. Yung mga naranasan mo kapatid, may purpose bakit pinahintulot yan ng Panginoon. Para yung mga kapatid mo na magdaranas din ng ganyang bagay ay mabigyan mo ng encouragement. Mapalakas mo yung kanilang loob at patuloy na magpatotoo ka sa kagandahang loob ng Panginoon na ipinakita niya sa iyo sa panahon na ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok. At yung pagsubok na maari po nating dinaranas o dadanasin o pinagdaanan na, ito po ay bahagya at panandaliang kapigatian. Ibig sabihin, lumilipas. Amen. Sabi sa 2 Korinto 4:17,
ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. So yung mga pagsubok, yung kapigatian, yung mga pag-usig, panandalian po yan, lilipas. Ngunit yung tatanggapin po natin, tatamasayan po natin, yung bunga po nito na kagalakan ay walang hanggan at walang katulad. At dapat po maging buo yung tiwala po natin sa Panginoon. God will provide. Ano man po yung sitwasyon po natin, gaano man kahirap, God will provide. Sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So wala pong kakulangan, wala pong pagkaubos ng mga resources ang Panginoon. At ibig po niya, maranasan po natin yung masaganang pagpapala mula kay Jesus Christ. Kailangan lang po maunawaan po natin yung kanyang kalooban, makasunod po tayo sa kanyang kalooban. Sabi sa Roma 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian, at palaging manalangin. So magagalak lang po ba tayo pag sa panahon na maayos ang lahat? Sabi po rito, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. Kahit po sa panahon na tayo dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa mga pag-uusig, nandun pa rin, magalak tayo sa Panginoon. At palaging manalangin. Amen. So napakalaga po para sumaatin yung kapayapaan ng Panginoon, ay patuloy po na nandun yung pakikipag-usap po natin sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Nandun po yung pagsusuko natin ng sarili po natin sa Kanya. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At in all times. Amen. So magpasalamat po tayo sa Panginoon, anuman yung sitwasyon. And there's always reason to give thanks to the Lord. Amen. Sabi po yan sa 1 Thessalonica 5:18. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalhanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So maaring ang nagdudulot ng pagkabalisa sa iyo kapatid ay yung kaisip, ano ba yung gagawin mo? Paano ba kakaharapin yung pagsubok na iyan? Maaring kaya ang tingin mo ay imposible o wala ng pag-asa dahil ang pinanghahawakan mo na lang ay yung kakayanan mo, yung mga resources na meron ka. Pero tandaan po natin, ang buhay po natin, ang may hawak po nito ay ang Diyos. Amen. Sa Kanya po tayo buong puso at lubusan na magtiwala. Amen. At ano po yung ibig sabihin na magtiwala sa Kanya? Sangguni po natin sa Kanya, lahat ng gagawin po nating pagdedesisyon, lahat po ng ating mga suliranin. So sa Kanya po muna natin unang idulog. Bago po tayo lumapit kay ganito, kay ganon, una, dapat sa Panginoon. Siya na higit na nakakaalam kung ano yung makabubuti para sa atin. Sabi nga po sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ibig po ng Diyos na sa Kanya po tayo unang lumalapit. Hindi po ikalulungkot ng Diyos pagka sa Kanya po tayo laging nananalangin, sa Kanya po tayo laging humihingi, nagsusumamo. Amen. Ibig po ng Diyos, lumalapit po sa Kanya yung Kanyang mga anak. Kung yung mga magulang nga dito sa lupa, kasiyahan pagka nakita yung anak na lumalapit sa Kanya, nagkikwento sa Kanya, nagsasabi sa Kanya, ito yung kailangan. Gaano pa po yung ating Ama sa langit? Sabi sa Kawikaan 19:21,
Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Para magkaroon po ng kapayapaan, i-recognize po natin who God is, who Jesus is. He has full authority. Mapangyayari po niya ang lahat ng bagay. Amen. Ang tao, limitado. Sino man yung lapitan mo, gaano man kataas yung posisyon niyan, gaano man kataas yung katungkulan niyan o kayamanan niyan, limitado yung kakayanan ng tao. Ang Diyos lang ang makapagyayari sa lahat ng bagay. Amen? At lahat ng sinabi po ng Panginoon, tiyak na magaganap. Sabi sa Isaiah 46:10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen? So this shows the sovereignty of God. Sa Kanya po yung lahat ng kapamahalaan. Amen? So wala pong hihigit sa Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:11, at ito po, ikagalak po natin. Amen? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan. So yan po yung ibig sa atin ng Diyos. So hindi po dulutan tayo ng bagay na ikasasama po natin. Lagi po yung para sa ating ikabubuti at punong-puno ng pag-asa. Amen? So, ang Panginoon po yung makapangyayari sa lahat ng bagay. At ang galak po natin, ang ibig po ng Panginoon, yung ikabubuti po natin. Kaya may katiyakan yung buhay ng mga nananalig sa Kanya. Kilalanin po natin ang Kanyang pagka-Diyos. Amen. Awit 46:10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y namumuno sa mga bansa, ako'y namumuno sa lupa. So lalo na po, sa panahon na gulong-gulo po tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin, ano yung paraan pa. Hindi na natin maisip. Amen. Be still and know that I am God. Yan, sabi po ng ating Ama sa langit. So siya po ang Diyos. At ikaw, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, bilang Kristo, bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay, binigyan ka na rin ng karapatang maging anak ng Diyos. At bilang anak, ang gusto ng ng iyong Ama, yung ikabubuti mo. So, kung yung mga ama nga dito sa lupa ang ginagawa, yung ikabubuti ng kanilang anak, gaano pa po yung ating Ama sa langit. Sabi sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen? So, bakit nabibigo yung tao? Kasi sa kanya lang. Sarili niyang pagpapasya, sarili niyang gawa. Ang katagumpayan ay sa Diyos. Sabi sa awit 37:5-7, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Amen? So, maaaring may panahon po, tingnan natin parang nagtatagal yung dinudulog natin sa Panginoon. Parang, Lord, bakit wala pa yung answer sa prayer ko? Ang totoo po, nandun lagi yung katugunan ng Panginoon. Pero higit po, siya yung nakakaalam. Yung perfect time kung kailan dapat dumating sa iyo yung bagay na iyan. At lagi na, iyan ay para sa iyong ikabubuti. At maaring familiar po tayo sa nangyari po na ito na binabanggit sa Marcos 4:35-40 nung naglayag po si Jesus Christ kasama nung kanyang mga alagad. Sabi rito, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo.
Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" So kapatid, anong bagyo yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung malakas na hangin o daluyong na sa tingin mo hindi mo na matatagalan? Pagod na pagod ka na hirap ka na. Ang Panginoon, kayang-kayang patigilin yung bagyo na yan. So maaring sa kalooban mo, yan. So nandiyan yung bagabag, kayang patahimikin ng Panginoon. So totoo po, may mga kaso na sa kabigatan ng kanilang dinadala, yung iniintindi, ay pati yung physical, ay nagiging sakit na physical na. Dinudulot ng kanilang pagkabagabag. Ang gusto po ng Panginoon, makasumpong ka ng kapayapaan. Amen? Kung yung malakas na hangin, yung alon, napatigil ng Panginoon, napatahimik niya, kayang-kaya rin patahimikin ng Panginoon kung ano man yung bagabag o yung nagdudulot sa iyo ng bagabag. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So lahat po nung bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, iyan po ay mula sa Panginoon. So kaya patuloy po, ituon po natin yung ating sarili kay Jesus Christ sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa pinakikita po, pinaunawa ng Panginoon sa ating buhay. Lahat po yan, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. At pag nirecognize po natin sa buhay po natin si Jesus Christ, nandoon yung kapayapaan na kaloob ng Diyos. Amen? Sama-sama po tayong manalangin. Lordy Lord, praise you Lord. Kapatid, kung ito'y unang pagkakataon mo na makapakinig ng mensahe na tulad na ito, ariin mong ang panalangin na ito ay sa iyo. Lordy Lord, praise you Lord, Ama. Salamat sa ginawa nyo para sa akin, ginawa ng aking Panginoong Hesukristo para ako'y magkaroon ng kaligtasan. Kayo po'y nakakita nung lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan na ginawa ko, Panginoon. Ito po ay isinusuko ko sa inyo. Tinatanggap ko po yung paglilinis na kaloob, dulot ng dugo ng aking Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa buhay na kaloob nyo. Doon po, tinatanggap ko si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas. Kinikilala ko bilang anak ng Diyos na buhay. Ama, patuloy na ipaunawa niyo po sa akin ang inyong kalooban. Sa patnubay ng inyong banal na espiritu ay makasunod po ako sa ibig niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob na kaloob niyo. At kapatid, patuloy po magpasalamat po tayo sa Panginoon. Glory to Lord. Salamat po, Ama, sa lahat ng mensahe na pinaabot niyo po sa amin. Salamat po, Ama, na sa kabila po ng mga pagsubok, mga pag-uusig, kapighatian, ay nandun po, pinaunawa niyo po sa amin na may kapayapaan na nagmumula sa inyo. Na anuman po yung sitwasyon na meron po kami, Panginoon, ay nandun yung assurance na nagmumula sa inyo
Nandun po yung pag-asa na lagi po na para sa aming ikabubuti ang lahat ng ito. At ito pong sitwasyon na ito ay lilipas at nandun po yung buti na ibig nyo na mangyari sa amin sa kabila po ng lahat ng mga pag-uusig, kapigatian, pagsubok. At salamat Panginoon dahil kayo po yung nagpapaunawa po sa amin ng mga pangako nyo na maari po naming panghawakan. Isang uri ng kapayapaan na hindi katulad ng sa sanlibutan na lumilipas at nakabase sa sitwasyon, kundi yung kapayapaan na nagmumula sa inyo na nananatili. Hindi man po abot ng pangunawa namin, ngunit nandun po pinakikita nyo po na yung purpose nyo, Panginoon, pinaunawa nyo po sa amin na ito'y para sa ikabubuti po namin. Nang kami po ay maingatan, yung aming puso at isipan ay maingatan. Salamat po Ama sa inyong mga salita at patuloy nga po Panginoon, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, in Jesus' mighty name. God bless us all. Manatili po sa atin ng kapayapaan. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po ay maisabuhay natin ito. At muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday. Ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday. At ang Sunday Fellowship, meron na po tayong dalawang session, 9 a.m. to 11 a.m. At sa hapon po, 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Dahil tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay one in love, one in Christ. Dahil sa pag-ibig, binigyan tayo ng mas matibay at matatag ng pananampalataya, we are getting stronger as love gets deeper. Ang tema ng taon sa lingkod, pamilya tayo. God bless us all. Purihin natin ang Panginoon.